So yun na nga no, dahil sa meron tayong nakitang video sa Facebook no, across blow ups na kung saan ano siya no, parang pa-advance din siya na Happy Independence Day ng Pilipinas. Ayan siya oh. Yan. So habang nagsa-surfing siya sa ilalim ng tulay, I mean sa dagat no, at nag-cross siya ng ano sa ilalim ng tulay, and siya nga ay bumabati sa atin no, na Happy Independence Day. So siya ay parang Dubai based yata siya, foreigner, and mga kasama niya kasi mga Filipino, which is hindi nakapagtataka yun kasi nga alam naman natin na worldwide talaga ang mga Pilipino when it comes to manpower. The best talaga Pilipino dyan. So Dubai isa lang yan sa parang tahanan ng mga Pilipino. So na-appreciate nung westerner na yon yung kanyang mga companionship katrabaho no ng mga Pilipino. Kaya yun bilang isang pagpupugay no sa ating watawat at sa ating bansa, Happy Independence Day sa lahat ng mga Pilipino. So dahil na pa-advance siya, pa-advance rin ho tayo na babatiin ko na rin kayo no, babatiin ko yung lahat sa atin ng mga Pilipino na Happy Independence Day sa atin, kasi nga congratulations, hindi tayo kagaya ng ibang bansa na walang kalayaan. Speaking of Independence Day, ano ba yung aking interpretation, ano ba yung aking understanding, ano ba yung aking perception, yung aking paano ko siya inintindi, paano ko siya tiningnan, I mean ano ba yung aking, so ano ba yung take ko sa sa ganyang Happy Independence Day, ano ang masasabi ko dyan? Well, for me is yan, thank you kasi independence ang Pilipinas, kumbaga meron tayong kalayaan no? We live in a country na full of privileges and opportunities, kahit paano, kahit napakahirap, kahit pa napakakurakot ng government system natin, still thankful pa rin tayo kasi nga meron tayong kalayaan na hindi man ganun malaya ngayon sa lalo sa social media no, kasi nga although hindi ko rin naman masasabing tayo'y pinigilan ng ating gobyernong magsalita, pero tama rin naman no, every comments, I mean every post comes with a great responsibility. So ibig sabihin ho nun ay hindi porkit meron tayong kalayaang magpahayag sa ating mga saloobin at damdamin sa kahit saan mang lathalaan o pahayagan, mapa social media, mapa tabloid o kung saan man, ay hindi ibig sabihin nun is gagawin na lang natin no, nang walang pakundangan. So syempre iisipin pa rin natin yung maaaring consequences doon. Pwede tayong makapahamak ng ibang tao, at the same time pwede rin tayong mapapahamak sa ating mismong sinabi no, sa ating mga binitawang statement at salita. So yun lang, so we have to be fair no, sa lahat, fair tayo sa sarili natin at saka sa iba naman na patutungkulan ng ating mga opinion at saloobin. Anyway, so yun lang, Happy Independence Day ho sa lahat. Hindi ko na po babanggitin kung hindi ko na titinan sa Wikipedia kung bang ilang years na ba tayo na malaya. So basta kaya nang bahala dyan mag-search sa Wikipedia, basta yun lang ang saloobin ko. I mean yung aking lang point is advance Happy Happy Independence Day Valentine's Day na buang na. Anyway, so yun lang ha. So sa mga nanonood dyan, I don't know, I mean basta happy advance Happy Independence Day sa lahat. So nawa ayan, nai-enjoy pa rin natin hanggang ngayon yung pinaglalaban ng ating mga ninuno no? Ang daming buhay, ang daming dugo, talagang dumanak, nagbuwis ng buhay no, ang mga kababayan natin, yung ating mga sinaunang mga Pilipino, para lang makamit ho natin yung ating kalayaan. Makamit, tama, makamit, I mean manumbalik pala no, kasi ang independence kasi kailan na yan na-declare, di ba? Parang na-declare na yung independence ng Pilipinas mula nung nakuha tayo ng mga Amerikano mula sa Espanyol, di ba? Kailan ba yun? Kailan ba Independence Day? So meron kayo Wikipedia, kayo nang bahala dyan ha. Basta sa akin, as far as I know, parang 1898 ang Independence Day. Yan yung parang nagkaroon ng kalayaan from pananakop mula sa conqueror ng Espanya. So bali napalaya tayo at inilipat ulit tayo sa kuko ng mga Amerikano. Yun yung ko ha, yun yung interpretation ko, kanya-kanya naman tayo. Kung sa inyo hindi niyo tinitingnan as conqueror ang mga Amerikano, so para sa akin is tinitingnan na napakalaking opposite ho tayo doon no? Kasi para sa akin hindi tayo nakalaya sa Espanya, pero yun naman tayo sa Amerikano. Ang kaibahan nga lang ng Espanya,
hindi tayo binigyan ng opportunity na makapag-aral, matuto, no, ng iba't ibang lengguwahe. Samantalang sa mga Amerikano, tinuruan nila tayong mag-English, tinuruan nila tayong mag-aral, hindi nila hinayaang maging uneducated. Ibig ko sabihin is in-educate tayo ng mga Amerikano, marunong magsulat, magbasa, tsaka mag-English, kaya 'di ba? Parang naging parte na ng kultura natin ang salitang English. And pero yun nga lang ang disadvantage naman na nakita ko sa panahon ng mga Amerikano is parang nagtanim sila, no, nag-instill sila sa mindset or sa mind ng mind conditioning ng mga Pilipino. Mina-mind condition tayo na kapag brown, kapag pango, yun ba yun? Basta meron tayong colonial mindset, parang gano'n, no? Na kapag matangos ang ilong, maganda, pugi; kapag maputi, maganda, pugi; kapag nag-i-English, matalino. Nakuha nyo, 'di ba? So yun po yun eh. So kaya mula noon hanggang ngayon, andyan pa rin, no, naka-instill sa ating mga kaisipan na kapag maputi, ayan, maganda at pugi. Kumbaga, short say, yun lang yun, no? Parang meron siyang standard, no? Beauty standard, ayun. So at saka yung matalino standard. So kung hindi ka marunong mag-English, hindi ka pwedeng tawaging matalino. Kapag hindi ka maputi, hindi ka pwedeng tawaging maganda at pugi. Tsaka pagka hindi ka matangkad, ayun, meron silang height standards din, no? So kailangan matangkad ka. Parang alam mo 'yun. So yan lang yun yung mga disadvantages sa panahon ng Amerikano. So in good thing lang naman talaga. Hindi ko naman alam na hindi ako sure kung itinuro ba ng mga Amerikano sa Pilipino mag-English para matuto tayo, para tayo maging edukado, or dahil sa ayaw nila yung salita natin, no? Baka baka racist lang talaga ang mga Amerikano that time, na hindi nila trip yung natin, yung ating pananalita or yung natin lengguwahe. So imbes na i-appreciate nila yon at mananatili sa ating kultura, yun, pinilit nilang baguhin at pinalitan, no, ng salikang ng wikang English. So tayo naman mga Pilipino, hindi natin alam na yun pala ay na siya, parang discrimination sa ating salita, sa ating wika, pinakamamahal na wika. So yun lang, bali, happy Independence Day sa lahat. So malapit na, 2 days to go, 3 days Independence na. So sana ay hanggang ngayon lahat tayo ay nag-i-enjoy sa Independence. Ako, if you're tatanungin niyo ako bilang tagapagsalita dito sa aking channel, so ako ay sabihin ko okay naman ang Independence Day. Mahirap, yes, mahirap umasinso sa Pilipinas dahil nga sa hindi ba mahirap ba? Paano ba, no? Iba-iba kasi tayo ng take instance sa mga pangyayari, no, sa kultura natin, sa ating lipunan, sa ating community. Although hindi ko pa naman din na experience umasinso yumaman, pero base sa mga naririnig ko, no, for example, yun nga si Thailand girl, syempre influencer talaga yan, no? Matatawag na influencer kasi meron siyang influensya. Lahat naman sinasabi niya talagang mapapaisip agad tayo, no. So yun, isa na ako doon sa parang pag nagsasalita yun, masasabi kong nga, no. So meron akong mga self realization sa lipunan. So, sabi nga ni TJ na dito sa Pilipinas, hirap talaga umahon dito kasi unang-una, pag aasinso ka lang ng tawag nito, yung parang paangat ka na, hihilahin ka na yung mga kakilala, kapitbahay, no. Hindi ka pwedeng umangat, kailangan sama-sama sa lusak, gumapang sa lusak, kailangan sama-sama sa kahirapan. For example, kapitbahay, hindi ka pwedeng magkaroon ng mga bagay-bagay, no, na wala sila kasi malalamangan sila at sisiraan ka, gano'n, no. So gagawa ka ng mga ano-anong istorya. Tapos pangalawa naman sa pamilya. So sa kultura tayo mga Pilipino, hindi man lahat pero mostly talaga observe ko yan, kapag merong nakita ang isang membro ng pamilya na medyo nakakaangat-angat na, nagsisimula ng umangat, yan, lalapitan yan ng lahat, no. Pahihingi ng ng pambaon, pangmatrikula, pambigas, at kung ano pa, anything na pwede lang hingiin na favor sa kanilang kamag-anakan na medyo umangat ng konti. So yun, imbes na mag-i-skyrocket yung pag-angat ng kanyang kamag-anak, ay hindi na matutuloy kasi nga kakasimula pa lang umarangkada, ayun, hinihila na pababa, 'di ba? Marami ng pabigat. Kasi nagets ko yan, no, literal na ayaw nilang maiwanan. Kumbaga takot sila, hindi na matanggap na meron silang kamag-anak na mga kapwa nila din mahirap, na ayun, umarangkada, umangat ng husto. So takot sila
na mangyari yun. Kaya ginagawa nila, naghahanap sila ng paraan, no, na hindi makadiretso. Although yung iba hindi naman ganun yung kanilang magiging intensyon, pero yun nga, masyadong atat, no, na makahingi ng libre. Hindi nila alam na yun pala, paangat pala yung tao na kamag-anak nila, agad na pinahirapan na. Anyway, so yun lang. Mahirap umangat sa Pilipinas kasi nga dahil sa ating kultura natin dito. So malaya man tayo, meron man tayong kakayahang maging malaya sa ating pahayag sa ating opinion, no, mamili ng kung ano yung gusto natin. Pero yun nga, maraming hahadlang. I mean, paano ba yun? Malalim, mababaw lang ba yung sinabi ko dito? So let's go to government na diretso. So yun, doon naman sa gobyerno dito sa Pilipinas, kapag sumikat ka, talagang iimbestigahan ka kung sino siya, di ba? Iba-background checking ka talaga kaagad. So sino yung kamag-anak niyan, ano yung kanyang background, paano siya naging mayaman, saan galing ang kanyang pera, ano yung kanyang resources, no? Meron ba siyang old money ba yung mga yan? Di ba? Kasi syempre hindi ka pwedeng yumaman sa Pilipinas dito ng sobra-sobrang yaman dahil iimbestigahan ka kaagad, no? Maaaring galing sa illegal ang inyong mga trabaho, yung pinakakitaan. I-check yung mga negosyo kung legal ba lahat, no? Ma-undergo ba sa talagang tamang proseso? O kung hindi, ipapasara ka. So parang gano'n, no? So yan po yung sa Pilipinas, hadlang natin dito. So malaya tayo makapagpamili. For example, yun, isa yan sa pinakamalaking bagay talaga, yung makapag-cast ng votes ho natin, no? Ang problema nga lang dyan, doon naman tayo dinadaya tayo sa di ba, sa election. Di ba, sabi nga ni Harold Respicio at saka ni VP Sara na dapat ang Duterte ay nanalo. Dahil nga nung time daw ni VP Sara na siya ay tumakbong VP Presidente, nalaman niya na mananalo, pwede siyang manalo. Sabi kumbaga sure na siya, panalo na ako nito. Malaking napakalaki ng chance pala talaga na ako'y manalo. Kumbaga parang nasisilip niya na ang victory dahil sa ginagawang absentee voting ng mga OFW. So panalo na si VP Sara Duterte. So same happen naman sa Duterte, no, nitong huling eleksyon nitong Mayo, na sa absentee voting sa mga OFW panalo ang Duterte. Pero ang nangyari pagdating sa halalan, hindi nanalo. Di ba? Kasi yun yun na yung pinaka real time na parang survey, di ba? SWS whether ba tayo, basta SWS Pulse Asia Survey. Maraming mga basta mga survey firm dito sa Pilipinas ang nagsasagawa ng na seems to be legit naman daw. So yan na nga, ang kay VP Sara naman, ang kanyang kinuhaan naman na pinaka-legit na survey is yung absentee voting. Yun talaga ay hindi na siya changeable. Kumbaga yun na talaga yun, no? Yung hindi siya maaaring mabago pa kasi that's the actual date of casting their votes talaga siya. So sabi niya, nanalo nga siya that time sa kanyang VP elections, no? So sabi, sa absentee voting, panalo siya. So kaya nangyari din naman sa Duterte na nanalo. But how come na hindi nanalo ang lahat ng Duterte, no? Tatlo lang nakapasok. It's Marcolita, sino pa? Bato and Bongo lang, no? Tatlo. Although hindi naman PDP laban si Kong Marcolita, pero na senador na ngayon. Pero siya pa rin siya, slit siya ng Duterte. So yun. And yun ang yun ang punto ko sa Independence Day, no? So malaya man tayo, salamat kasi meron tayong kakayahan na mamili, no? Like we have the freedom. Walang pinipiling walang pinipiling edad. Ibig sabihin walang pinipiling status, no? Mapamayaman, mahirap, may pinag-aralan o wala. We have the same, equal, no? Pagdating sa election date, no? So yung boto natin counted as one lang talaga yan siya. And yun yung natin kahalagahan, yung kahalagahan ng independence din, na-appreciate ko yun. Yun nga lang, malaya ding magnakaw ang natin, ating mga politician. Yes, malayang maglakaw, malayang basta nakakasar pag-usaping mga politician talaga sa Pilipinas. Bilang na talaga sa diliri. Example, VP Sara lang yung masasabi kong matinong politician. Si Tatay Digong, hindi perfect, pero sige, magaling talaga siya, Tatay Digong, no? So si VP Sara, hindi ko rin siya masasabing perfect, pero feeling ko almost perfect si VP Sara. Galing. Yun nga lang, masyadong si VP Sara, masyado siyang clever, which is okay naman ang magiging clever, pero parang gusto kong gayahin niya sana tatay niya na wise, alam mo yun. Pero siyempre magkaiba talaga tao, no? Hindi parehas. So Tatay Digong kasi wise, like binangga niya ang mga politician. Mahilig sa Tatay Digong ng bulagaan. Ibig ko sabihin na 'di ba, election campaign nagbubugbugan si Crispo,
si Marujas, sila Binay. So Jijumar Binay talaga yung pinakamalakas that time. Kaya siya yung dinurog no ng kalaban, demolition, ano yan? Oplan demolition. Ayun, Oplan demolition ba tawag diyan? Basta yung ano yung demolition job na sinira ng sinira ang pangalan ni Jijumar Binay hanggang sa nawala na siya sa survey. So ang panalo na dalawa, it's either si Grispo or si Marujas, hanggang sa nag-declared, kasi di na nga natuon na napansin si Tatay Digong kasi nga di nga siya nag-declared as magtakbo ng presidente. Yung tumakbo nun is si Martin Dinio, if you remember, no. So si secretary PDP laban yata siya, president, I don't know, basta PDP laban din siya si Martin Dinio. So ang nangyari nun, siyang tumakbo as presidente, siya yung nag-file ng COC. Pagdating ng December ba yun, ayun, nag-swap, yun na, wala na, huli na. Kumbaga December, January, February, March. So almost 3 months na lang, no? Or yun, almost 3 months, 3 months. 3 months lang. So hindi napaka-short time. Napaka-short period of time yung 3 months para durugin si Tatay Digong. So yun ang ginawa nila, tutulungan gumawa ng ads, ang campaign ads na, di ba no, kakaiba no, the best. Si Tatay Digong na talaga pinakamagaling na politician. Alam mo kasi first time in history na nagkaroon, di ba dapat pag election mangangampanya ka sa iyong sarili, ikakampanya mo yung sarili mo, ilalatag mo yung plataforma sa lahat ng mga lahat halaan, no, mapa-mainstream media, radio o kung saan pa. So di ba dapat yung sarili mo yung iyong ibibida, yung ikakampanya. Pero itong ginawa ng mga dilawan, ang kinampanya nila na wag iboto si Tatay Digong. Ganon, ang galing, no. So ganyan kalakas, threatened talaga sila sa mga Duterte. So yun nga, nanalo si Tatay Digong kasi nga hindi nga nila kayang kumbaga ginawa man lahat ni Marujas at all cost daw talaga, no. We're going to make things possible talaga na hindi manalo si Tatay Digong. So it's either siya or si Grispo ang manalo. Bahala kung alin dyan sa dalawa, basta wag lang daw Duterte. So yun, nanalo talaga. So yun pala, kaya pala takot sila kay Tatay Digong that time na manalo, dahil nga sa alam nila na talaga yung kakayahan ni Tatay Digong magpasara ng mga malalaking oligarkiya na kamag-anakan, mga kakronis din nila, no. Yun na nga, mga Lopezes yung ibig sabihin. Yan, napaiyak niya ang Mighty Corporation, yan, si Losyotan ng PAL, diba? Maraming si PLDT, tsaka yung Maynilad, Manila Water ba yun, si Pangilinan. Basta yung mga yan, mga oligarkiya, sila yung umiyak sa panahon ni Tatay Digong talaga. Kasi sa Tatay Digong ay yan, pag bawal talaga yan. So dalawa lang gagawin mo dyan, magbayad ka at absuelto ka, o di kaya kung hindi ka magbayad ay sarado ka. Ganon lang, no. So that's the independence of the Philippines. Like happy ako kasi malaya tayo makapag-cast ng votes. So pag-usaping mga politician, government sa Pilipinas, politicians talaga ako inaasar, lalo yung mga congressman, just me, mga hypocrites, no. Kung makaasta sila, akala mo talaga yung honorable, akala mo talaga yung mga galing, matatalino, yung pala mga kawatan, ang mga hinayupak, pati yung mga anak nila, no, mga entitled, mga akala mo talaga ay anak ng mga king and queens. Alam mo yun, no? Akala mo talaga sila yung mga basta entitled, no? Mga spoiled brat, mga entitled, mga feeling untouchable. Anyway, so yun lang. Happy Independence Day sa lahat. Basta pagdating sa politician, ako inaasar, ako umiinit ulo ko talaga pagdating sa mga politiko. Kasi bilang na talaga sa daliri yung magbibili ako ng ng mga politician na nakitaan ko ng kagalingan at magandang hangarin ng kanilang mga puso tungo sa kanilang kababayang mga Pilipino at bansang Pilipinas. Okay, number 1 Sara Duterte, number 2 Tatay Digong. Sorry ha, number 1 talaga sa si VP Sara. So grabe yung support ko sa na yan, sa tao na yan. VP Sara, number 2 Tatay Digong. Tapos the rest ay hindi na siya numbering, kumbaga in any order na yan. So Isko Moreno, si Magalong ng Baguio City, Pasig City Mayor Vico Soto, and sino pa? Hindi ko na alam. Meron pa ba? Ano nga kaya dyan? Recommend. Si Jerry Triñas ng Iloilo City. Hindi natalo yata siya. Tama ba? Wala, di ko siya kabisado, no? So, sino pa? Isko Moreno, Magalong ng Baguio City, Vico Soto ng Pasig City. Hindi ko na alam kung meron pa ba iba. Gusto ko I recommend the Attorney Respicio, Harold Respicio. Yung sa Nueva Ecija ba yun? Basta yung maingay na abogado, bata lang yun ha. Batang abogado, napakaingay niya na nangalampag sa Comelec natin. Yan lang. So happy Independence Day advance sa lahat.
And ayun, sana nga hanggang ngayon patuloy pa rin tayong namamayagpag. I mean, nag-i-enjoy sa ating independence. Although kayong mga nanonood dyan ng OFW, hindi natin masasabi na na-enjoy nyo yung kalayaan kasi nga malaya sa Pilipinas, mahirap naman, alam niyo yun. Kaya yan. Ang maganda, pwede kayo mag-abroad. Yan ang good. Doon ang pinakamagandang bagay na nangyayari. Hindi tayo kagaya sa North Korea na napakahirap ng lugar natin and we have to deal with it until the last of our breath, parang ganun. So at least sa Pilipinas, I mean bilang Pilipino, mayroon tayong kakayahan na mag-abroad. Ibig sabihin, walang nagbabawal sa atin. May mga alituntunin, may mga susundin, mga protocols, rules and regulations bago makapag-abroad, pero at least may chance, ganun, no? Di ba? So in short say pala dyan, may kalayaan tayong mga Pilipino kapag may pera. Pag wala tayong pera, walang freedom. Totoo yan, kasi di ka makakalabas ang bahay. Paano ka lalabas ang bahay kung wala ka naman perang panggastos, pamasahe pa lang, di ba? Iyak ka na, iyak na tayo, wala na tayong walang pamasahe. Gusto mong pumunta ng Japan, wala naman pera, di ba? Wala pang biling visa or tawag dito passport. Wala ka passport eh. Di ba? So yun. So happy advance, happy independence sa lahat.